iniwan mo si Marcos. Sabi ko, ako? Iniwan ko si Marcos? Ako ang unang-unang nakipaglaban para kay Lakay, Apo Lakay. Nung ayaw ilibing si Apo Lakay, ako yung tumitindig, ipaglaban kung paano maililibing si Apo Lakay. Kasama si Rodrigo Roa Duterte, ating Pangulo. Ipinaglaban namin na mailibing si Apo Lakay. Hindi ko iniwan. Sino sabi sa'yo iniwan? Bakit na nasa PDP laban? Sapagkat ang PDP laban, nung panahon ng 22 election, ang usapan, continuity. Ipagpapatuloy ang mga ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po ang usapan. Pero hindi po yung nangyari. Pero sinong nakakaalala sa usapan na yun? Si Amy Marcos. Alam ni Amy Marcos kung ano yung usapan. Kaya sana po, mga kababayan, bago nyo akong batuhan na iniwan ko si Apo Lakay, magtinginan tayo ng resibo. Yung mga panahon na nagtatago kayo, ako nandun, nilalabas ko leeg ko, pinaglalaban kong mailibing si Apo Lakay. Kaya huwag niyo ako sasabihan na ako ay nang iwan dahil hindi ako marunong mang-iwan. Ang sabi nila, si Senator Bato daw ay traidor. Paano naging traidor? Mga maka-China yan. Paano naging maka-China? Simulat sa pool, ang nangahunting sa mga komunista sa Pilipinas, si Senator Bato. Ito pong taong ito, pinakamatapang na tao na po ito. Maniwala po kayo sa akin. At hindi ko ito kailanman kakampi sa kaaway ng Pilipinas. Sapagkat ito ang tagapagtanggol natin, si Senator Bato. Kaya sa mga nagpapakalat na pro-China, si Senator Bato, nagkakamali po kayo. Hindi po kami kailanman nagiging pro-China. Kami po ay pro-Pilipino. Alam ko po mag-aalas 12 na, nandito pa kayo. Maraming salamat po. Pinipilit ko po ng mga kapagpakuha pa ng larawan. Pagkatapos ko po magsalita, picture taking po tayo ulit. Kailangan ko naman pong linawin ang mga ilan sa mga issue. Una po, si Pastor Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Sino po ba siya? Alam nyo, ang Senado, hindi po yan korte. Hindi po kami ang naatasan ng Republika para magsabi kung sino po ang may kasalanan at walang kasalanan. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi pa napapatunayan ng korte na nagkasala. Kaya sana po, ang pakiusap ko po sa ating mga kababayan, na huwag po tayong maghusga. Huwag po tayong maging hukom. Huwag po tayong magtanggap na tayo yung mga hukom. Sapagkat malinaw naman po sa lahat ang nangyari kay Pastor. Si Pastor ang pinakamatalik na kaibigan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang nagtanggol sa mga Duterte. Ang nag-iisang tumayo para sa mga Duterte. Binibilihan ng pera, ng salapi, ng kayamanan, pero hindi po niya tinalikuran si Rodrigo Roa Duterte. Ano po ba ang gusto kong sabihin? Dito po, sa mundo natin, anuman, maging politika yan, o anong nasaan ka man, importante ang pagkakaibigan ng dalawang tao. Sapagkat sa pagkakaibigan, diyan po tinatayo ang mga tunay na adhikain. Iisa po ang adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy at ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon po, parehas po silang nangungulungan. Ganyan po silang dalawang magkaibigan. Sila po yung parang Batman and Robin. Kaya sana po, bigyan niyo po ng puwang sa puso po ninyo. Kung ano po yung nakita niyong nangyari sa ating dating Pangulo, ganyan din po ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Kaya sana po, namnamin niyo po ang katotohanan. Kasi may katotohanan mga kababayan eh.
Yung katotohanan, dun lang po lagi natin titingnan. Kaya sana po, huwag pong mawala sa inyong balota, Pastor Apollo Kibuloy. Total, nabanggit ko po yung magkakaibigan. Alam niyo, papunta dito, may kumausap sa akin. Sabi niya, Ilocano ka, taga Nueva Ecija ka, taga Pangasinan ka, mga Padilla, taga Pangasinan. Bakit iniwan mo si Marcos? Sabi ko, ako? Iniwan ko si Marcos? Ako ang unang-unang nakipaglaban para kay Lakay, Apo Lakay. Nung ayaw ilibing si Apo Lakay, ako yung tumitindig, ipaglaban kung paano maililibing si Apo Lakay. Kasama si Rodrigo Roa Duterte, ating Pangulo. Ipinaglaban namin na mailibing si Apo Lakay. Hindi ko iniwan. Sino sabi sa'yo iniwan? Eh bakit ka nasa PDP laban? Sapagkat ang PDP laban, nung panahon ng 22 election, ang usapan, continuity. Ipagpapatuloy ang mga ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po ang usapan. Pero hindi po yung nangyari. Pero sinong nakakaalala sa usapan na yun? Si Amy Marcos. Alam ni Amy Marcos kung ano yung usapan. Kaya sana po, mga kababayan, bago nyo akong batuhan na iniwan ko si Apo Lakay, magtinginan tayo ng resibo. Yung mga panahon na nagtatago kayo, ako nanon, nilalabas ko leeg ko, pinaglalaban kong mailibing si Apo Lakay. Kaya huwag nyo ako sasabihan na ako ay nang iwan dahil hindi ako marunong mang-iwan. Doon lang tayo sa adhikain. Meron tayong adhikain ang gusto natin tunay na pagbabago. Kaya sana po, yung mga nagkakalat din ng chismis na hindi ini-endorso ng ating pangalawang Pangulo, yung Duterte, dahil hiwa-hiwalay daw ho kami. Si BP nasa Maynila, nagkakampanya, kami umiikot. Eh paano namin hindi gagawin yun? Sa panahon ng kampanyahan, kinulong mo si Rodrigo Roa Duterte. Lahat kami napunta ng dahig. Umuwi kami, kalahati na ng eleksyon, kalahati na ng kampanya. Wala na kaming oras. Kaya kailangan namin maghiwa-hiwalay ng pagkampanya dahil ang laki ng Pilipinas, lahat kami dapat maramdaman kami ng Pilipino. Kaya po kami hiwa-hiwalay, hindi po kami nag-aaway. Malinaw naman po sa video, nakita ninyo, na ini-endorso ng ating pangalawang Pangulo, ang Duterte. Kaya sana po, tigilan na ng mga, hindi ko maintindihan sa Pilipinas, hindi na natapos ang maduming politika, laging nandyan. Kaya sana po, mga kababayan, bigyan nyo ng puwang kami. Kasi lugi po kami. Kalagitnaan ng kampanyahan, pinutol ng aming ulo. Iginulong yung aming chairman. Kaya sana po, katulad po ng ginagawa ng mga Pangasinan ngayon, kahit na mag-aalauna na, nagtitiis pong makinig sa amin. Duterte! Duterte! Alam niyo, meron pa akong ibang kandidato, ha? Sino pa po ba hindi ko nabanggit? Si? Alam niyo, sa amin ho, meron nung naging isa dito na alam naman natin na siya lang ang nagdala ng gobyerno sa tao. Inilapit ang gobyerno sa tao. At iyan po si Senator Bongo. Hindi ko na sa kailangan ikampanya sa inyo dahil number 1 na siya. Dahil alam nyo naman na kung merong taong talagang nagtrabaho, nagmalasakit, at nagbigay ng buhay niya sa inyo, ay iyan po si Senator Bongo. Huwag niyo pong kalimutan. Alam ko, number 1 na eh. Hindi na natin kailangan itulak pa yun. Eto,
Sabi nila, si Senator Bato daw, talagang minsan itong mga komunista, hirap din kausap talaga eh. Ang sabi nila, si Senator Bato daw ay traidor. Paano naging traidor? Baka maka-China yan. Paano naging maka-China? Eh simulat sa pool, ang nangahanting sa mga komunista sa Pilipinas, si Senator Bato. Ito pong taong ito, pinakamatapang na tao na po ito. Maniwala po kayo sa akin. At hindi ko po kailanman kakampi sa kaaway ng Pilipinas. Sapagkat ito ang tagapagtanggol natin, si Senator Bato. Kaya sa mga nagpapakalat na pro-China, si Senator Bato, nagkakamali po kayo. Hindi po kami kailanman nagiging pro-China. Kami po ay pro-Pilipino. Kasi po, ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas, kung konti lang ang nakakaalam ng totoo. Ako po mismo, dito ako tumaan sa Suwal. West Philippines yan. Alam niyo naman lahat, nagpunta ako dyan. Nakausap ko pa yung mga mangingisda dyan. Nung panahon, hindi ko nakakapang-isda ako dyan. Ngayong panahon na to, hindi na. So, paano sabihin na lang naging pro-China? Marunong lang po tayong makipag-usap. Marunong tayong makipag-dialogo sapagkat meron pa po tayong tinatawag na diplomatic relationship sa China. Hindi pa po napuputol yun. Kaya hanggat meron pong diplomatic relationship tayo, hindi po dapat tumitigil ang pakikipag-usap sa kanila. Dahil sa totoo lang po, sa kasaysayan ng gera, wala namang natatalo lang, kundi mahirap lang. Yung mga mayayaman, mag-aalisan lang yan. Iiwan tayo lahat dito. Hindi man ako aalis, pagkatanggol ko kayo. Lalaban ako, si Andres Bonifacio mo. Kaya tandaan niyo, ang mga pinuno nyo hindi dapat naghahanap ng gulo. Kasi ang unang mapapahamak ay yung mga mahihirap. Tandaan po ninyo, Senator Bato de la Rosa. Huwag niyo pong kalimutan yan. Sino pa? Kanina, hindi yata dumating si Atty. Vicky. Pero pinaliwanag ni Giselle kung sino siya. Alam niyo, si Atty. Vicky, ayos, tol. Kunti na lang ito na. Picture taking na tayo. Kailangan kong maglitin ko eh. O kita mo naman yung bata na mo, pahawak, ganitong oras. Picture nyo mo, bandera ng Pilipinas. Ayos, sir. Atty. Vic, si Atty. Vic ko. Yan ho ay abogado na nasa gobyerno. Sino ba ang nakakapagbigay ng proteksyon sa inyo? Yung mga taong alam ang sistemang bulok sa gobyerno. Nakita na po yan ni Atty. Vic. Kapag kaya po ay naging senador, sigurado po ako lahat ng magiging panukalan niyan ay laban sa korupsyon at panluloko sa bayan. Kaya sana po, huwag niyo pong kalimutan, Atty. Vic Rodriguez. Okay na lahat sa po. O bilang panghuli, bago tayo magpicturan, 12 na. Bilib naman ako sa inyo, hindi pa kayo kumakain, nandito pa rin kayo. Kaya pwede ko na lang gawin talaga, magpa-picture. Kung sino yung mga gusto mag-uwi sa akin, hindi uwi nyo na ako. Buta, tagapangasilan naman din ako. Alam nyo, nagpunta ako dito. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa aming chairman, Rodrigo Roa Duterte, at sa ating pong kaibigan, Atty. Lambino, at ako po'y dinala po na dito. Idol po natin ito. Ito po yung dapat maging senador sapagkat attorney siya, alam niya ang batas, higit sa lahat, magsasaka siya. Kung meron dapat tumayo sa Senado, sa plenaryo at ipaglaban ng magsasaka, Atty. Raul Lambino. Philip Salvador, nandyan ho. Lagi kami binabanatan, yung mga artista,
Wala namang alam yan. Alam nyo, totoo yung sinabi na wala kaming alam sa pagnanakaw kasi hindi namin kayo inuutakan. Ha? Marami mo dyan, binoto ninyo kasi mautak yan. Nanggaling yan sa matinding eskwelahan. Pero madalas, yun ang nanguutak sa inyo. Pagka tinignan niyo po, ang istorya ng revolusyon ng Pilipinas, ang mga nagkumpisa niyan, mga artista. Kahit tanongin niyo ho yan, magbukas kayo ng libro, sa kasaysayan, Andres Bonifacio, Macario Sakay, Emilio Jacinto, lahat po yan artista ng entablado. Lahat po yan lumaban, nakipaglaban sa mga Espanyol, sa kalayaan natin at nakuha natin. Pero pinukaw sa kanila, ninakaw sa kanila ng mga politiko ang kalayaan. Kaya ang pumalit, mga politiko na. Kaya wag na pong pakinggan yung mga nagsasabi na si Kuya Ipe, alam niya, naku po. Nagkakamali po sila dahil si Kuya Ipe, mas malaki po sa kanya yung puso niya. Sobra pong laki ng puso niya, kaya maraming umibig dyan. Kaya sigurado po ako, dadating po ang panahon ng mga Pilipino maniniwala ulit sa mga kababayan ninyong may puso kaysa may utak. Sa bahay lagi na kayong nauutakan. Hindi na ho nakakatawa ang utang ng Pilipinas. Hindi na po nakakatawa yun. Lubog na po tayo sa utang. Kayo mismo, alam ninyo, sa bahay ninyo, kapag kalubog ka na sa utang, ano pa pag-asa mo? Kaya, itong eleksyon ngayon na 2025, mga kababayan ko dito sa Pangasinan, hindi na po ito panahon na kakilala ninyo kung sino yung kumakandidato mo. Hindi na po ito ang panahon na yun. Kailangan magtiwala kayo sa bago. Paano tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago kung puro luma naman yung pambihira, oo. 1 plus 1 lang yun, mga kababayan. Hindi ba? 1 plus 1 equals 2. Gusto mo ng pagbabago. Mag-i-elect ka ng luma, alangan naman equals pagbabago. Di ba? Hindi gano'n. Panahon na po para magtiwala kayo sa PDP laban. Matagal na po kayo nagtiwala sa PDP laban. Dahil ito lumalaban talaga noon pa. Panahon pa ho ng aming leader. Panahon pa ho yan. Nila Pimentel. Tatay ko ho, original ho yan, na PDP laban. Kasama pa ho yan sa People Power. Dati po yan, assemblyman, governor, tatay ko po. Matagal na po nilang inaasam yung pagbabago. Kailan natin yun gagawin? At manggagaling lang po yan sa inyo lang. Sa inyo lang, mga kababayan. Sa inyong kapangyarihan, sa araw na boboto kayo. Sa araw na isusulat ninyo kung sino yung mga gusto ninyong pinuno, yun yung araw na kayo ang pinakamakapangyarihan. At yung araw na yun ay hindi nyo dapat ipagpalit sa kahit anong halaga o kahit kasino. Dahil yan po, kinabukasan ng mga anak natin, apo natin, bansa natin. Ito na po yun, 2025. Kaya lagi kong sinasabi, kung wala pa rin pagbabago mangyayari dito sa eleksyon na to, hindi na po ako kakandidato ulit sa 2028. Totoo po yun. Bakit? Hindi ko po nakikita ang liwanag. Ayoko na pong sumama sa paglubog ng barkong ito. Hindi na po. Ngayon pa lang 2025, kailangan itatak na natin sa puso natin, kailangan na po natin magbago. Bago! Mahuli ang lahat. Wala po akong sinisiraan, ha? Napansin nyo naman. Wala ho. Never akong maninira kasi ayaw ng Diyos manira. Hindi ako sumasama dyan sa personalan. Doon lang ako sa katotohanan. Ang kinabukasan ng Pilipino. Sino ba ang may nagawa na? Sino ba ang nakapagpatunay noong panahon na tinitingala tayo ng ibang bansa? Na pati yung mga bells, yung Bananuga bells, na ayaw isoli sa atin ng mga Amerikano, isinoli. Sino yung Pangulo na yun na nirespeto tayo
sa buong mundo. Walang iba. Kundi si Duterte! Duterte! Kaya sana po, mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan ang mga kandidato ng PDP laban, ang Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay po ngayong lahat.